Amen. So let's go to Psalm chapter 139. And we're going to start in verses 1 through 4. 1 through 4. So the Word of God says, O Lord, you have searched me and known me. You know my sitting down and my rising up. You understand my thought afar off. You comprehend my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. For there is not a word on my tongue, but behold, O Lord, you know it altogether. Amen. And then let's read verse 23 and verse 24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. And see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Ginoo, susiha ang akong kasing-kasing. Mao kini ang akong mensahe karon. Lord, search my heart. Amen? So magampot sa Father, I ask you today, God, to speak to us. Father, that we would hear the heart of God. Lord, I pray that every person today, you would search their heart. God, those deep places, those blind spots, whatever it is, God, that you would search us, God, that we might be pleasing in your sight. Father, I ask you today for the holy anointing of God upon Pastor Mike, myself, upon every person that would hear your word in this place today. God, let us hear the word and hear your heart as you search ours. In the name of Jesus, amen. Now these are the words of King David. So kani siya mga pulong ni Haring David. David is the only man in the Bible called the man after God's own heart. Si David siya lang ang tao nga naa sa Biblia nga din gitawag siya sulusama o kasing-kasing sa Dios. And I believe we have an insight to why he was called that. Because in verse 23 he says, "Search me, O God." Okay na yun sa versikulo 3 siya, susiha ako, O Dios. And know my heart. Ngayon siya, og sayri ang akong kasing-kasing. David is saying, God, whatever is in my heart, I want you to know me. Si David ingon nga bisan unsa nga naa sa ako nga kasing-kasing, gusto ko nga din imuha ako nga sayran. He said, know my anxieties. So niyon siya nga din, ikaw nga hibalo sa ako mga kabalaka. How many of you have had anxieties? So pilawa kaninyo nga din dunay mga kabalaka Or fear? o kahadlok Or heaviness? o kabuka. Ang Diyos nasayod sa sulod sa inyong kasing-kasing. Amen. David was not hiding from God. Si David wala siya motago gikan sa Dios. He was saying, Lord, here I am. Siya mingon nga din aniya ako Ginoo. Search me, O God. Ning siya susiha ako, O Dios. And look at verse 24. See if there is any wicked way in me. Sa versikulo 24 ningon siya tan-awa o aduna bay kini pagkadautan nganhi kanako. And lead me in the way everlasting. O mingon siya og luhi ako diha sa dalan See, sa walay katapusan. This is why God says, Mao kini ang hinungdan nganong nga ang Dios nagaingon. take heed when you stand, lest you fall. When you are walking strong with God, Mas na diha ikaw nagalakaw nga din lig-on diha sa Dios. even then, guard your heart. Ang bisan pa ni ana insya bantay ang imong nga kasing-kasing. And allow God to search you. Og tugote nga ang Ginoo magasusi diha sa sulod nimo. See, David was a righteous man, Si David siya usa ka tawo nga mataro. but he knew failure. Apan siya nga nahibalo sa iyang He kapakyasan. knew sin.
nakahibalo siya sa iyang sala. and he loved righteousness. Og siya ay gugma diha sa pagkamatarong. Now David starts in verse 1. Si David nagasulti sa bersikulo 1. O Lord, you have searched me and known me. He's saying, God, you know me. Do you know the Bible said, God knows your thoughts from afar off. So ingon siya nga ay balo ba ka nga diha sa Biblia nagaingon siya nga diin na sayod siya sa imong una-una bisan atoa pa siya sa layo. There is nothing hidden from the sight of God. Wala kay butang nga di natago diha sa panglantaw sa Ginoo. Jesus will reveal the secrets of men on the day of judgment. Diha sa adlaw niya sa paghukom. In verse 2, you know my sitting down and my rising up. You understand my thought afar off. Minsan sa bersikulo 2, ikaw nahibalo sa akong paglingkod o sa akong pagtindog, ikaw nakasabot sa akong mga una bisan sa halayo. Verse 3, you comprehend my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. Verse 4, for there is not a word on my tongue, but behold, O Lord, you know it altogether. Bersikulo 3, ikaw nakasusi sa akong lagianan o sa akong paghigda o ikaw nahibalo sa tanan ko nga mga dalan. 4, kay walay mausa kapulong sa akong dila kundili o Hiyuba aniha garon ang tanan hibaluan nimo. David understood God's knowledge and God's love. Si David nakasabot diha sa kahibalo sa Ginoo o sa gugma sa Dios. Every part of my life, Sa matag bahin sa akong kinabuhi, you know God. nga diin ang Ginoo na sayop Now niya. look at verse 13. For you formed my inward parts. You covered me in my mother's womb. Verse 14. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. Verse 15. My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the lowest parts of the earth. Verse 16. Your eyes saw my substance being yet unformed, and in your book they are all written, the days fashioned for me, when as yet there are none of them. Ayon sa diri sa 13, kay ikaw ang nag-umol sa akong mga sulod nga bahin. Sa tagwangkan sa akong inahan, imong gitabunan ako. 14, muhatag ako og mga pasalamat kanimo tungod kay makalilisang o kahibulongan uyabot ang pagbuhat kanako. Kahibulongan man ang imong mga buhat o kini hibaluan kayo sa akong kalag. 15, ang akong lawas wala kisalipdi gikan kanimo sa diha nga sa tago gibuhat ako og sa pagbuhat nga kahibulongan dito sa mga dapit nga labing ubos sa yuta. 16. Yes, verse 16. Sa wala pa mahimpit ang lawas ko, nakita na sa imong mga mata o diha sa imong basahon na isulat na ang tanan bisan pa ngani ang mga adlaw nga na tudlo alang kanako sa diha nga wala pa miabot kanila. David sees the creation of God. Si David nakakita sa pagbuhat sa Ginoo. He said, you formed me in my mother's womb. Ingon siya, imo akong giumol diha sa taguangkan sa akong inahan. I am fearfully and wonderfully made. Ingon siya nga din usa ka makanilisan o kahibulongan ang imong pagbuhat kanako. And he said, all my days are written in your book, even before I was born. Naingon siya ang tibuok nga mga adlaw sa akong kinabuhi na sulat na diha sa imong basahon bisan sa pa ako mahimugso. See, God told Jeremiah, Ang Dios nagaingon ngadto kang Jeremias, before I formed you in the womb, I knew you. sa wala ko pa ikaw umula diha sa tagwangkan sa imong inahan na sayran ko na ikaw. And I called you as a prophet. O gitawag ko ikaw ingon nga usa ka manalagna. Paul
said He called me from my mother's womb. So ingon siya nga di gitawag siya gikan pa sa taguangkan sa inahan ingon si If Pablo. you are alive today, Kung ikaw karon buhi, you may be lost. siguro ikaw usa sa nawala. You might be in sin. Siguro naa ka sa sala. You might have depression. O naa ka diha sa mga You kabuka. might be confused in your O mind. din aduna may kalibog sulod sa imong mga hulahuna. But God created you. Apan ang Dios na mao ang nagbuhat God has kanimo. a purpose for your Ang Dios life. adunay katuyuan sa imong God kinabuhi. loves you. Ang Dios nahigugma kanimo. And David understood this. Si David nakasabot niini. He said in verse 17, "How precious also are your thoughts to me, O God. How great is the sum of them." Verse 18, "If I should count them, they would be more in number than the sand. When I awake, I am still with you." Versikulo 17 ngadto sa 18, pagkabililon usab sa imong mga nahuna alang kanako, O Dios. Pagkadako sa hinabihan ang gidaghanon nila, 18, kung isipon ko sila labing daghan pa sila kaysa gidaghanon sa balas sa akong paghimata, ako na anaa gihapon kanimo. How precious are your thoughts to me, O God. So ingon siya diri nga unsa ka bililhon, pagkabililhon ang iya nga panguna-una. He said, "If I would number them, they are more than the sands of the sea." Ang ingon siya nga kung iya kini nga isipon o iya kini nga kwentahon siya labaw pa kini kadaghan sa mga balas diya sa baybayon. So this whole chapter, he says, "God, you know me." So sa tibuok nga kapitulo ang iya nga gibalik-balik diri nga ang Dios, ikaw nahibalo kanako. You created me. Ikaw ang nagbuhat kanako. You love me. Ikaw nahigugma kanako. Your thoughts toward me are precious. Ang imuha nga din panguna-una kanako hilabihan kabililhon. And then he surrenders himself. O iya nga din gitugyan o gisurrender yang kaugalingon. Search me, O God. O mingon siya, susiha ako Dios. He said, "If anything is wicked, lead me in the way that is everlasting." So ningon siya, kung doon na may nakita nimo nga dautan sulod sa kong kasing-kasing sa giyahe ako diha sa dalan sa walay katapusan. Amen. Let's go to Jeremiah chapter 17. Jeremias kapitulo 17. Pila kaninyo gusto ang puti o kasing-kasing? Mateo Amen. 5:8, bulahan ang puti o kasing-kasing kahit magkakita sila sa Diyos. Amen. Bulahan ang puti o kasing-kasing. Amen? So karon the Lord can wash your heart. Pero you must maglihi sa imong kasing-kasing yato sa Diyos. Amen. Amen? Jeremiah 17. Verse 9 and verse 10. So, kinsa mo basa? Jeremiah 17 verses 9 and 10. So kinsay mo basa? Ay di nga to sa cheese. Praise God. Jeremiah 17 verse 9. Siya ngay magpukid sa makasikasin sa tao. Walay mula baon ini pamalimbungon o labihan kini kadautan. Sis, ako ang Ginoo, nagsusi sa makuna kung nagsusisa sa kasikasin sa tao. Lantihan ko ang tao mala sa iyang nuhatan o sa iyang pagtinabuhi. Amen. Praise God. So verse 10, I, the Lord, search the heart. I test the mind to give to every man according to his ways, according to the fruit of his doings. Yun siya sa Jess, ako sa iyo ba magasusi sa una-una, ako magasulay sa kasing-kasing bisan pangani sa paghatag sa tagsa-tagsa katao sumala sa iyang mga kagawian, sumala sa bunga sa iyang mga buhat. So God said, I search the heart.
So ingon ang Ginoo, siya ang nagasusi sa kasing-kasing. Now, Saul was a wicked king, the first king of Israel. Si Saul siya ang una gayon nga hari nga sa Israel nga usa ka tawo nga dautan. So God told Samuel to anoint another king. Ang Dios siya nagasulti ngadto kang Samuel aron nga magadihog siya og lain nga malabot nga hari. And Samuel looked at the brothers of David. So si Samuel siya nagatan-aw sa mga igsoon ni David. Strong men, Mga kusgan nga mga tawo, tall, mga tag-as, handsome. mga gwapo. And he said, maybe this one. O ningon siya basin usa niini. But God said, do not look at his appearance. O nang Dios nibadlo ngadto kang Samuel og ningon ayaw paglantaw diha sa panggawas. Saul had a good appearance. Si Saul usab siya sa maayo nga diha sa panagway sa iyang kaugalingon. The Bible said he was a head and shoulder above every man. Very tall. Nga din siya mo'y ining kinatas-an gayud nga tawo sa tanan nga mga katawan sa Israel. But his heart was wicked. Apan ang iyang kasing-kasing dautan. So God said, I search the heart. Sa diha nga ang Dios nagasusi sa kasing-kasing. And he told the prophet, do not look at their appearance. O gina ng manalag na ayaw pagbase sa iyang panagway. For man looks on the outward appearance. Kaya ang tao nagabase man diha sa panggawas. But God looks upon the heart. Apan ang Dios siya nagatanaw nakatumong lang sa sulod sa kasing-kasing. And the Lord said, I have chosen a man after my heart. O ni Ginoo siya magapili sa tawo nga diin sumala uyon sa iyang kasing-kasing. See, God just needs your heart. So ang Dios diay nagakinahanglan sa atong kasing-kasing. The greatest commandment, Ang usa sa dako kay nga sugo. to love the Lord with all of your heart. Ang paghigugma diha sa Ginoo sa tibuok nato nga kasing-kasing. Your soul, your mind, and your strength. Sa imong kalag, sa imong una-una o sa imong gusto. You might be weak in the flesh. Siguro mahimo ta nga huyang o luya sa atong nga unod. I have no talent. Wala tay talento. I have no ability. Wala tay abilidad. I have no education. Wala ta mga edukar. I have no money. Wala kitay kwarta. But I have God who loves me. Apan adunay Dios nga di nahigugma And nato. God has my heart. Apan ang Dios anaa siya sa atong nga kasing-kasing. If God has your heart, Ang Dios usab anaa sa imong nga kasing-kasing. He can do the impossible in your life. Makahimo siya og kahibulungan nga mga butang sa imong He kinabuhi. said, today if you hear my voice, Og naingon siya nga karong adlaw ako iyang madunggan ang akong tingog. do not harden your heart. Ayaw pagkahiatik patigahan niyang kasing-kasing. Kumusta sa imong kasing-kasing? Gahi o pamok? See, God will speak to you. Ang Dios nagasulti kanimo. God will convict you. Ang Dios motandog kanimo. God will call you to the cross. Ang Dios nagatawag kanimo dito sa cross. He will call you to die to your sin. Adiin siya nagatawag kanimo nga diin nagpakamatay para sa imong sala. And you must be soft in your heart. O kinahanglan nga ato nga pambuko ng ato nga kasing-kasing. The Bible warns in Proverbs Ang Biblia pasidaan diha sa panultihon. that if you harden your heart often, Kung imo ang pagkahion ng imong kasing-kasing many times, sa makadaghan, it said you will be suddenly cut off from the Lord. nya ingon siya adin og pagaputlon ka gikan sa Ginoo. So God said to Jeremiah, I search the heart. So ingon siya sa Jeremias nga din ako ang Dios nga magastusi sa kasing-kasing. Jesus said in Revelation, we're not going to turn there, but Revelation 2:23, Jesus again said, I search the heart. Sa binarayag 2:23 sige nang Kristos ingon siya nga ako ang nagasusi sa kasing-kasing. Now look at Jeremiah 17, verse 9 again. Sa Jeremias kapitulo 17 versikulo 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it?
So ingon siya diri sa Navy ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang ug ginabrihan kayo pagkadautan kinsay makasusi niini. The heart is deceitful and desperately wicked. So ang kasing-kasing nilabihan ka malimbungon o dautan. How many of you have heard someone say, you just need to follow your heart? So pila ba kaninyo nga din nakadungog nga din kinahanglan imong sundon imong kasing-kasing. That's not biblical. So dili kini siya pasi gayon sa malas Biblia. Your heart will deceive you. Kaya ang imong kasing-kasing mao ra ni magalimbong kanimo. You need to follow the Word of God. So kinahanglan nga atong den sundon ang pulong ra sa Ginoo. Because your heart can deceive you. Tungod kay ang kasing-kasing nimo o nato mao ra usab limbong kanato. Your heart must be changed. Kinahanglan nga ang atong kasing-kasing imong kasing-kasing See, mausab. the new covenant deals with the heart. Diha sa bag-o nga kasabutan kini siya nagatumong gayon diha sa kasing-kasing. He said, I will take your heart of stone and I will give you a heart of flesh. Daingon siya nga din akong kuhaon ang mga batuon nga kasing-kasing ug ako kang mga tagan og unod nga kasing-kasing. But we don't follow our heart. We seek for the heart of God. So dili day nato sundon ang gusto sa atong mga kasing-kasing hinawa natong pangitaw ng kasing-kasing sa Ginoo. Because if my heart doesn't line up with the Word of God, then I must obey the Word of God. Tungod kay ang atong kasing-kasing dili man kini mahiuyon diha sa kasing-kasing o sa pulong sa Ginoo mo nang kinahanglan ta nga mo sunod umutaho diha sa pulong sa Now, Dios. think about the life of Samson. Na una-una pamalandungi ang kinabuhi ni Samson. Samson was a judge, Si Samson usa sa maghukom. and he had miracle strength in his body. Adunay tulungan ngayon nga kusog niya sa iyang lawas. He carried the city gates. So iya nga kining gidala ang kining mao nga ang o iyang gunitan ang mao nga kaning ganghaan sa syudad. He defeated thousands of men with a bone. So iya nga gipildi o gipiog ang mga lilibog ang mga tao pinaagi lang sa bukog. He had amazing power and strength in his body. So nagabaton siya og kay bulungan gayon nga gahom ug kusog nga naa siyang lawas. But Samson's heart deceived him. Apan ang kasing-kasing ni Samson nagalimbong lang usab kaniya, nakalimbog kaniya. Samson loved Delilah. Ay si Samson ay gugma ni Delilah. Delilah was ungodly or dili-diosnan. Oh, dili Dios na si Delilah. So she said, "What is the secret of your strength?" So si Delilah nagpakisusi, sigid pangutana siya kung unsa man gyud ang sekreto sa imong nga kusog. Samson was prophesied to his parents. Si Samson siya na nagna diha sa iya nga ginikanan. And the angel of the Lord gave instruction for his life. Og ang manulunda gikan sa Ginoo naghatag kaniya og din pahimangno para siyang kinabuhi. He will be a Nazarite. Og siya usa ka Nazareno. He will not cut his hair. Wala niya putli ang iyang nga He buhok. will not drink wine. Wala pud sa mainom og kining ilimnon nga makahubog. And he will be given for the service of God. Siya gihalad ingon nga diin aron nga diin pag-alagad sa Ginoo. So his hair was a symbol of his strength before God. Ang iya nga kining buhok usa ka simbolo kini siya sa iyang kusog sa tubangan sa Dios. And so Delilah kept asking, "What is your strength?" Si Delilah nagsigi og pangutana kaniya, so asa man gyud naggikan ang inyong Now, kusog? 3 times Tulo ka higayon. he lies to Delilah. Iyahang gipakakan si Delilah. Says, "If you tie me with ropes, Siya kung imo kong gapuson niining maong mga pisi or if you put my hair in a weave, o imuha nga din sulapiro ning akong buhok." then I will lose my strength." So ingon siya ni ana mawad-an akong kusog. And so Samson fell asleep. So si Samson na hinanok sa iyang pagkatulog. And Delilah would do this to him. So ang usay sumala nga gisulti ni Samson ngadto kaniya iyang gibuhat. And then he would wake up. Og then siya gipukaw o nahimbata. And the Philistines
have surrounded him. O giingnan nga ang mga Palestino anaa nagpalibot kanimo. And he's tied in the ropes. Ya siya ginapo sa kining mao nga bise. But he did not lose his strength. Apan wala iyang kusog. He went out and defeated the enemies. O ya gyapon gawa siya og iyang gipiog gipildi ang mga kaaway. Think about this. Pan kini pamalandong 3 times nga tulo ka higayon he tells Delilah. iyang gisultihan si Delilah. Now, after one time, Human sa unang higayon when you wake up sa diha nga kining nakamata siya and she has done this to you, or kining imong pagkabuhaton diya kanimo. you would think in his heart he would say, well, maybe I shouldn't trust Delilah anymore. O din maghuna-una ka sa imong kasing-kasing nga siguro di na gyud siya mo salig ang Delilah. And then after the second time, you would think, maybe then I probably should not trust her. Nag-ingon siya nga siguro nga dili na siya pasindili na siya mosalig kaniya. But his heart deceived him. Apan iyang kasing-kasing nagalimbong kaniya. He had so much lust and love for her. O labihan ngayon ang iya nga kining pangipog o diyang gugma nga tong ang He Delilah. was blinded by his own sin. Siya nabutaan siyang kaugalingong sala. And finally, the 4th time, So sa katapusan sa kaupat nga higayon, it said day after day, og nimo siya sa matag adlaw. she kept crying, why don't you love me? Og sige siya gingon nga nganong wala man kuno mo higugma. You won't tell me your heart. Adin wala man kuno mo sulti sa mga kasing-kasing. And finally, he told her the truth. Og miabot ang panahon nga iya nagyong gisugid ang tinuod. If you cut my hair, I will lose my strength. Og mingon siya kung imong putlon kini akong buhok And mawad-an ako kusog. she cut his hair. O gituman gihapon ni Delilah sumala unsa iyang gisulti. And the Philistines came. Og ang mga Palestino niabot. And it said the Spirit of God departed from him. O mingon ang pulong sa Ginoo, ang Espiritu sa Dios mibiya ngadto kang Samson. This mighty man Kining mao nga makusganon o kusgan nga tawo. was now weak before his enemies. O karon nahimo na siyang huyang at tubangan siyang mga kaaway. And it said they put chains on him and they took out his eyes. O diin sila nagabutang na niya kadina o gikuha ang iyang mga mata. All of this because he deceived himself by his own heart. O kining tanan nahitabo tungod kay siya nalimbungan siyang kaugalingong kasing-kasing. See, the Bible says we are dead in sin. Biblia nagaingon nga di kita patay tungod sa sala. The heart of man is wicked. Kaya kasing-kasing sa tao dautan. Why do people murder Ano man ang tao mo patayngan. and they hurt others? O diyan makapasakit sa uban. Sa mga wicked politicians. Why? Because the heart is evil apart from the love of God. Tungod kay kana siya ang kasing-kasing dautan man at tubangan sa Dios. We see this during the Great Tribulation. Sa ato ni makita diha sa panahon sa kasakitan. God pours out darkness over the earth. Ang Dios siya magabukbok o diyan iyaha nga diyan pangitngiton ang tibuok kalibutan. And then he scorches men with fire by the heat of the sun. O diyan sunugon niya ang mga katawhan diha sa kalayo pinaagi sa kainit sa adlaw. And it said men are biting their tongues in pain. O diyan ang mga katawan nagpamaak sa ilahang nga dila o ngabil tungod sa kasakit. But for all of this, they did not repent to give God glory. Apan ibisan pa niya ng tanan, wala sila maghinulsol ngadto sa Ginoo. But they blasphemed the God of heaven. Ginoon ilahang nga gipasipalaan ang Dios. See, it says their foolish hearts were darkened. O ang ilahang nga kasing-kasing nga di nangitngitan. The heart of man is deceitful and desperately wicked. Kaya ang kasing-kasing sa tao malimbungon o kini siya labihan kadautan. That's why David was saying, God, search my heart. Mao kana ang hinungdan ngano si David kanunay miingon Ginoo susiha nga ang kasing-kasing. I want to show you, let's go to Luke 22.
Sometimes Lucas 22. there are things in our heart and we don't realize that they are there. Usahay nga diin wala ta maguna-una sa mga butang kining naa di ay sa ato nga sulod sa kasing-kasing. And I think Peter is a great example. So akong giuna-una nga si Pedro usa sa dako nga diin ehemplo. So- Pananglitan. Luke 22, verse 31 through 34, if someone would read Messiah, 31 through 34. So Jesus says, Simon, Simon, Satan has asked for you that he may sift you like wheat. So nagingon siya diri Simon, ipangayo kamo ni Satanas aron kamo iyang mabatunan o pag-aayagon namo sama sa trigo. Jesus is warning Peter. Si Ginoong Hesus nagapasidaan daan ngadto kang Pedro. Satan is going to attack your life. Ingon si Ginoong Hesus si Satanas siya gustong moatake sa imong kinabuhi. He will shake your life. Og iya nga pagatay-ugon ang imong kinabuhi. But I've prayed for you that your faith would not fail. Pan siya miingon ala ko nagaampo kanimo nga di ka mo makamsan sa inyong pagtuo. Think about the word blind spots or things in your heart that you cannot see. Because look at the response of Peter. Kay tan-awa unsang tubag ni Pedro. But he said to him, Lord, I am ready to go with you, both to prison and to death. So ang tubag ni Apostol Pedro yung siyang andam ako nga diin mo unong kanimo bisan pas bilangguan os kamatayon. Peter, you will deny me 3 times before the rooster crows. Og giingnan siya ni Ginoong Hesus, imo nga igalimod ako makatulog kay ngayon sa di pa matugtugaog ang manok. Jesus saw what was in his heart. Ang si Ginoong Hesus nakakita unsay sulod siya kasing-kasing. Peter was an apostle of Christ. Si Pedro siya usa sa apostolis ni Kristo. He was very bold. Labihan siya ka maisugon. When they arrested Jesus, he cut off the servant's ear. Sa diha nga diin gidakop si Ginoong Hesus kini si Pedro mao'y nagpalong sa king dalunggan sa usa sa sundalo. But there was still a place in his heart Apan at nakaplagan nga dunay dapit diha sulod siyang kasing-kasing that feared man. nga siya mahadlok di ay umotalaw siya. He said, Lord, I will die for you. Ug miingon siya, Ginoo, bisan pa sa kamatayon muunong ko nimo. Now, I think he meant that. O di kini siya guna-una nga din iyang mahimo. He really wanted to be faithful to God. Nga din iya ipakita o gusto siya nga din magmatinud-anon ngadto sa Dios. How many of you can say, I desire to be faithful to God? So pila ba kaninyo nga din nakaingon nga din nagtinguha ka nga din mahimong matinud-anon sa Dios. But sometimes the sin of your heart is not revealed until you are thrown into the fire. So he denied Jesus. So gilimod niya sa Ginoong Hesus. But praise God that the Lord forgave him and he was the apostle that preached the day of Pentecost. So dulay do ng Dios nga diyan ang Ginoo nagapasaylo kaniya ug din siya mao'y nagwali sa adlaw sa Pentecostes. So Jesus knows the heart. Sa Ginoong Hesus nahibalo sa kasing-kasing. There was a rich young ruler. Adunay usa ka batan-on nga diin aneng dato. He said, what must I do to inherit eternal life? Og mingon siya, unsa may akong pagabuhaton aron ako nga makapanunod, makaangkon sa kinabuhing dayon. Jesus said, keep the commandments. Ingon siya nga tumana ang mga sugo. He said, well, I've kept the commandments from my youth. Ingon siya, ako na kining gibantayan ang tanang mga sugo gikan pa sa akong pagkabatan-on. And then Jesus said, sell all that you have and give to the poor. So ingon siya nga kining ibaligya ang tanan nga naa kanimo mga bahandi og gihatag sa mga kabos. And the rich young ruler went
away sorrowful, for he had great riches. O masulog-on kayo ang batan-on nga dato nga mibiya tungod kay hinabihan siya kadato. So Jesus knew what was in his heart. Sige nang Hesus nahibalo unsa may naa sulod sa kasing-kasing. Now there was another man named Zacchaeus, So aduna poy lain nga diin tawo nga ginganlan siya si Sakeo. and he was a tax collector. Siya usa ka maningil sa buhis. He was a sinful man, Siya usa ka makasala nga tawo. and he saw Christ, Apan siya nagakita kang Kristo. and he came to his house. O diin si Ginoong Hesus miadto siyang balay. But Zacchaeus, his heart was changed. Apan si Sakeo ang iyang kasing-kasing na bag-o na usab. And he said, Lord, I give half of my goods to the poor. And if I have taken anything, I will restore fourfold. Ingon siya, Ginoo, ang katunga sa ako nga din bahandi akong ihatag sa mga kabos kung nakalimpong mangko, ulian ako sila sa 4 kapilo. Now, look at the difference. Atong matalawon ang kalahian. The rich young ruler was commanded to give to the poor. Ang usa ka batan-on nga din dato siya gisugo nga din maghatag siya ngadto sa mga kabos. But he loved his money more than he loved God. Apan mas labaw nga ang higugma ang iyang bahandi kaysa paghigugma sa Dios. But Zacchaeus was never commanded by Christ. Apan tanaw si Sakeo wala siya sugua ni Kristo. But his heart was changed in the presence of God. Apan ang iyang kasing-kasing na bag-o man o nausab diya sa presensya sa And he Dios. said, I will give back what I have taken. O mingon siya, o ako nga iuli kung unsa may ako ang nakawat. That's why when Jesus saw Zacchaeus, O mao kana ang hinungdan nga si Ginoong Hesus nakakita kang he Sakeo. said, come down, for today I must come to O your may house. giingnan si Sakeo nga kanaog diha karon dayon kay karon ang kaluwasan magabot sa imong panimalay. Amen. So God knows what's in your heart. Ang Diyos nasayod sa sulod sa inyong kasing-kasing. Amen. Amen. Now, let's go to Proverbs chapter 4. Bantayin ang inyong kasing-kasing. Sa panultihon kapitulo 4 nangingon dito mapantayan nato ang atong kasing-kasing. So Proverbs 4 verse 23. The Word of God says, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Ingon siya diri sa panultihon 23 ang 4:23. Ang pingi ang imong kasing-kasing sa tanang pagsingkamot kay gikan niini manggula ang dagkong butang sa kinabuhi. Amen. Keep your heart with all diligence. So ingon siya nga ang pinga nato ang atong kasing-kasing diha sa masingkamoton gid. Now let's go to Matthew chapter 15. Sa Mateo kapitulo 15. Matthew 15. Verse 18 and verse 19, the word says, but those things which proceed out of the mouth come from the heart, and they defile a man. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornication, theft, false witness, blasphemy. 19. Mm. Mateo 15:18 hangtod sa 19. Apan ang manggula sa bakbak anha gikan sa kasing-kasing ug mao kini ang makapahugaw sa tao. 19. Kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang mga dautan huna-huna, pagbuno, pagpanapaw, paghihilawas, pangawat, pagsaksig baka, panulti sa paglimbong sa dungog. So, whatever is in your heart will come out. So bisan unsa diay nga diin magawa sa atong nga baba kini siya gikan sa atong kasing-kasing or unsay naa sa atong kasing-kasing magawas kini. And he said, out of the heart proceed adultery, murder, fornication, theft, blasphemy. All of those things proceed from the heart. So ingon siya, o ang tanan
nga din makapahugaw sa tao manggawas gikan sa kasing-kasing ang mga daotang una-una, pagpatay, panapaw, pagkikilawas, pangawat, pagsaksig bakak, batok sa o pagbuling sa dungog. Now let's go to Matthew chapter 12, verse 34 and 35. Matthew 12, 34 and 35. Brood of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. A good man, out of the good treasure of his heart, brings forth good things. And an evil man, out of the evil treasure, brings forth evil things. Praise God. Sa 34 atos 35 sa kapitulo 2 sa Mateo, kamong kaliwat sa mga bitin. Unsaon ba ugod ninyo pagpakasulti maayo nga mga dautan man kamo? Kay gikan sa kadagaya sa kasing-kasing magasulti ang baba. 35 ang maayong tao magapagulag maayo gikan sa iyang maayong bahandi. Apan ang daotang tao magapagulag dautan gikan sa iyang daotang bahandi. Now, earlier, I said the heart will deceive you. Ingon siya ganina nga din ang kasing-kasing mauraw sa mga galimbong kanimo. But I want you to also know your heart will expose you. So gusto ko nga mahibalo usab kamo nga ang imo nga kasing-kasing mauraw usab ang magabutyag kung unsa ka. He said, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ingon siya nga unsay nakadagaya sa imong kasing-kasing nakapuno ang bakba mosulti. Now, when someone begins to date, when someone starts a relationship, Kung usa nga din mosugod siya pagsulod o usa ka relasyon, usa ka tawo. they always put on their best person. They always act a good way. So siguro mubuhat gyud siya og kanang pinakamaayo sa iya nga kaugalingon magpakita siya sa They- pinakamaayo. They behave themselves. Oh, di lumon kay siya. But eventually, what is in the heart will come out. So apan ngadto kung unsay nasunod siya kasing-kasing makita na og madayag. If it is a godly man or a godly woman, O maila nga kung siya Dios nun ba nga babae o tao, lalaki o dili ba. because your heart will expose you. Tungod kay ang kasing-kasing niya mismo mao ra pod ang magbutyag sa unsa siya sa iya nga sulod. Now, the Bible tells us to examine our heart. Let's go to 2 Corinthians 13, verse 5. So ang ganing pulong sa Ginoo nagasulti nga din ato nga susihon ang kasing-kasing. So, 2 Corinthians 13, verse 5. Praise the Lord. And my hope is today that as you hear the word, perhaps God is convicting your heart and dealing with your heart today. O sa inyo nga pagpaminaw karon nga din ang Dios nga magatandog o magahikap sa imo nga kasing-kasing karon. So, examine your heart. 2 Corinthians 13, verse 5. Kinsa mo basa? Second Corinthians 13, verse 5. 1 Corinthians 13. 3:5. Siya o hukme ang inyong pagalingon aron pagsinuon na sinubuhin ba kamo diha sa pagtuo. Nahibalo na kamo ka nga si Kristo Jesus anaman niya. Gawas doon ang pagkiyasip kamo. Amen. So he says, examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you, unless indeed you are qualified? So he says, examine yourself as to whether you are in the faith. So nanging seryoso siya ang inyong kaugalingon sa pagsuta kung kamo
nagapadayon ba sa inyong pagtuo o sulay ang inyong kaugalingon, wala pa ninyo masinati na si Kristo anaa sa sulod ninyo. He's saying, are you saved? So nagingon siya nga, luwas ba ka? Jesus said, they honor me with their lips, but their heart is far from me. Sa Ginoong Hesus nagaingon nga diyan nagpasidungog mo, pinagi sa inyo nga bakba apan layo ang inyong nga kasing-kasing kanako. Many will say, Lord, Lord, did I not prophesy, do miracles, and many works in your name? So daghan man niya niadtong adlaw moingon nga kami nagawali ng sangyaw sa mayong balita o pinagi sa imong nga ngalan naghimo kami mga milagro. But I will say, depart, I never knew you. Pan siya ang tubag ug mingon nga diin musulti kanila paylayo ka mo kanako kay wala ko He makayo said, kanila. outwardly you appear beautiful, but inwardly you are full of dead men's bones. Naingon siya sa inyong nga gawas nagpakita kamo sa labihan nga katahom apan sa sulod ninyo anaaday ang tanan nga mga kabaho o buko. He said they have a form of godliness, but they deny the power thereof. So nagingon siya nagbaton kamo sa dagway diha sa pagkadisnon apan nagalimod kamo sa gahom niini. Do not deceive yourself. Ingon siya ayaw kamo paligbong sa inyong You are kaugalingon. either saved or lost. Naa tadinha sa luwas bata o dili. You are either sinner or saint. O din kita makasala ba o balaan. You are in Christ or you are in Adam. O naa ba ta dinha kang Kristo o naa ba ta kang Adan. You are on your way to heaven or on your way to hell. O naa ba ta sa kining dalan nga paingon ngadto sa langit o paingon ba sa impierno. He said, if you say you love me, but you walk in darkness, you lie and do not practice the truth. Kani siya kung maingon kamo nga naa kamo sa kahayag o naa kamo sa kahayag apan kamo nagalimbong unya ingon siya nga diin kamo ingon siya nga diin kamo ang nagalimbong sa iyong kaugalingon or anaa kamo sa kapatukan. So a lot of people, if you ask them, I believe in Jesus. So daghang mga tao nga din pangutan-on niya moingon nga sila o nagatuo ko kang But Jesus. the Bible says even the devils believe and tremble. Ang Biblia nagasulti nga bisan ang yawa sila mituog nagkurog. Have you repented? So nagahinulsol ba ka? Do you trust in Christ? So nagsalig ba ka ni The Kristo? work of the cross. Diha sa mga buhat sa Have sa you cross. been born again? So sinati ba ka sa nahimong na tao pag-usap? So the Bible says, examine yourself. Ang Biblia nagaingon nga susiha ang imong kaugalingon. Are you in the faith? So naa ba ka dinha sa pagtuo? Jesus said, you will know a tree by its fruit. Kay sa Ginoong Hesus nagaingon nga mailan nimo ang kahoy pinagi sa iyang bunga. The fruit of righteousness. Ang bunga sa pagkamataro. Amen. And then secondly, examine your motive or your intent. So ikaduha, susiha ang imong nga motibo. Now let's go to Ephesians 6, verse 6. It says here, Ephesians 6, verse 6. Not with eye service as men pleasers, but as bond servants of Christ, doing the will of God from the heart. Praise God. Yan sa dili sa pag-alagad nga linigoy ingon sa pahimuot sa mga tao lamang kundi ingon nga mga ulipon ni Kristo nga sa kinasing-kasing managtuman sa kabubuton sa Dios. See, you can do the right thing with the wrong motivation. So makahimo day kita sa makahimo o nagabuhat ta diha sa husto nga butang pero lahi ang motibo. The word says, whatever you do, do unto the glory of God. So nagingon ang pulong sa Ginoo bisan sa inyo nga buhaton-buhata kini sa paghimaya sa Dios. But if you love the praise of men, Pan kung ikaw nahigugma lamang diha sa pagdaig sa mga tao. if your motive is for money,
Kung ang imuha nga din motibo para lamang sa bahandi. if your motive is for vengeance or anger, Kung ang imong motibo mao lang ang pagpanimalos o diin kasuko. if your motive is not the love of God, Kung ang imong nga kining motibo dili mahitungod sa gugma sa Dios. then it will burn up on the day of judgment. Kanang tanan masunog lamang sa adlaw unya sa paghukom. He said, doing the will of God from the heart. Yung siya nga magabuhat diha sa kabubuton sa Dios na sikat sa kasing-kasing. When David fought Goliath, Sa diha nga si David nakig-away kang Goliath. his brothers accused him. Ang iyahang mga igsoon nagatusar ngadto kaniya. They said, we know the naughtiness or the sinfulness of your heart. Ingon sila nga diin nakaibalumi diha sa imuha nga diin kasing-kasing nga dili mayo o But kasala. David said, there is a cause for the Lord. Pan si David mingon diha sa Ginoo adunay dakong bili. His heart was not seeking the praise of men. Ang iyang kasing-kasing wala mangandoy mangita sa pagdaig gikan sa mga tao. And then David was accused by Saul. O si David usab akusaran ni David ang ni Saul. You're just a youth. Nga ingon siya nga bata pa kayo ka. How can you fight Goliath? Ang saon man nimo pagpakig-away ni aning higante. David said, I fought the lion. Ingon si David, ako nga kining buntog na og gipildi ang mga leon. I fought the bear. O ang mga uso iyaha nga gipildi. He was saying, I have won victory in private. Ang iyaha nga kining pasabot nga din siya adunay kadaugan bisan sa tinagong nga bahin. I had victory when no one was watching. Nakabaton sa kadaugan nga bisan walay bisan usa nga diin naglantaw niini. I didn't do it for the glory of man, Wala niya ni buhata para sa himaya lamang gikan sa mga tao. but to the glory of God. Apan kini iya pagabuhaton See, para sa himaya sa The, Dios. the Bible says, humble yourself in the sight of God. Ingon ang pulong sa Ginoo ipaubos ang imong kaugalingon diha sa panglantaw sa Dios. And God will lift you up. Kaya ang Dios siya magatuboy kanimo sa nahigo nga panahon. David sought the Lord when no one was watching. Si David nagapangita ngadto sa Ginoo bisan nga walay usa nga nakatan-aw kaniya. And God promoted him before the whole nation. Og din ang Dios siya nagatuboy kaniya tubangan sa tibuok nasod. If your motive is for the glory of God, Kung ang imong motibo alang sa himaya sa Dios. there's no limit to your ministry. Wala kayo'y limitasyon diha sa maimong There's bulatag. no limit to your life. Wala wala limitasyon diha sa mga kinabuhi. But if pride arises in your heart, Apan ko ng garbo kini siya mo gawas sa imong kasing-kasing. God will bring you down. Ang Dios siya mao ang magapaubos kanimo. Nebuchadnezzar was lifted with pride. Si Nebuchadnezzar diin siya iyahang gituboy ang iyang kaugalingon tungod sa garbo. And God brought him down. O ang Dios nagapaubos kang Nebuchadnezzar. Satan was lifted with pride. Si Satanas po o si Lucifer nga diin siya iyang gituboy ang kaugalingon tungod sa I will garbo. exalt my throne above the heavens. Ay ingon siya og ako nga diin ituboy ang akong trono labaw pa kaniya. But the Bible said he was cast down. Apan ang Biblia nagasulti og siya gitambok dinhi sa yuta. But when your motive is for God's glory, Apan kung ang imong motibo alang sa himaya sa Dios, God sees your heart. ang Dios nakakita sa imong kasing-kasing. He will reward your life. Siya magaganti sa imong kinabuhi. Amen. Amen. Okay, excellent. Let's close with Jeremiah 29:13. Ito ang tapusin ni mga igsoon diya sa Jeremias kapitulo 29. Some of you are here today, and there is a cry in your heart. So pipila ka ninyo nga din naa karon adunay pagtuaw diha sa inyo nga kasing-kasing. I want to know God. Nga gusto nimo nga din makailaw ka sa Dios. I want to know Jesus Christ. Gusto nimo makaila kang Ginoong Hesukristo. I want God to search my heart Nga gusto nimo nga din ang Ginoo magasusi pagayod sa mga kasing-kasing. and to remove everything that is wicked and dark. Aron nga din ang Dios mukuha sa mga dautan
nga mga butang nga diin nakaplagan sa Ginoo sulod sa imong kasing-kasing. God has an answer for you. Ang Dios adunay tubag diha kanimo. We talked about you asking God to search your heart. Ari nagasulti ta nga diin ikaw nagapangayo o nangandoy nga diin susihon ang imong kasing-kasing sa Ginoo. But now God is going to call you to search for Him with all of your heart. Pan karon ang Dios nagtawag kanimo nga imo siyang pangitaon pinaagi sa tibuok nimo ug sa bug-os nimong kasing-kasing. Jeremiah 29, verse 11 through 13. Amen. I'm going to let Pastor Mike read this so everybody can hear it. Ingon sa dire sa Jeremias 29, 11 ngadto sa 13, kay ako mahibalo sa mga una-una nga giuna-una ko alam kaninyo. Nagaingon si Jehova, mga una-una sa pakigdait o dili sa kadautan, sa paghatag kaninyo o paglaom sa inyong kaugmaon. 12. O kamo managpanghibalo kanako, o kamo moadto og managampo kanako, o ako magapatalinghob kaninyo. 13. O kamo mangita kanako o makakaplag kanako sa diha nga kamo mangita kanako uban ang inyong bug-os nga kasing-kasing. Amen. Amen. Sasad sa Ginoo, I know the plans I have for you. Peace, Amen. kalinaw, paglaom sa future. Amen. And He said, verse 13, you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Amen. Siya sa magapakita kamo kanako, inyo ako makaplagan kon kamo mangita pinagi sa bug-os ninyo kasing-kasing. God is not hiding from you. Ang Dios dili siya motago kanimo. God is on the throne. Kaya ang Dios ana sa iyang trono. Ang Diyos niya isang karon Amen. para kanimo. Amen. Kung sumaingon si Jesus, pangita o kamo makakaplag. Si Jesus said, duo ka nako, and I will give you rest, pahulay, para sa imong kalag. Amen. God is searching your heart, and God has promised that if you search for Him with all of your heart, you will find Him. Kaya siya ang buhing Diyos. Amen. Ang Dios nagsaad nga kon ato siyang pangitaon uban sa bug-os nato nga kasing-kasing ato siyang makaplagan. Amen. So, Hallelujah. mga ekson, manindog ta. Amen. If the worship team would come forward, I want us to sing, and as we sing, I want there to be a cry among this people. Lord, search my heart. And I want you to open your heart and say, God, I surrender my life to you. I give all that I am to you. I don't know how to fully live, but all I know is now I'm giving you my heart. I give you all that I am, God. If you do that in truth, I believe today God can put His hand on your life in a special way.